motorista pinaghahanda sa inaasahang mabigat na trapiko sa mga expressway ngayon darating na undas. Mga biyahero, pinag-iingat laban sa mga kolorum na sasakyan. Mga bibiyahe sa airport, pinayuhan na magtungo ng mas maaga upang makaiwas sa aberya. Tipo-tipo basilan, sinalakay ng armadong grupo kaninang umaga. Embahada ng Pilipinas nagbabala kaugnay ng inaasahang pananalasa ng Category 5 Hurricane Melissa. Mga Pilipino sa Jamaica, pinag-iingat. At kombinasyon ng pelikula at OPM humakot ng papuri sa mga wishers ng Bulacan. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw ng Martes, October 28, 2025. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayong tanghali. Nag-abiso na ang pamunuan ng North Luzon Expressway sa mga motorista na paghandaan ang inaasahang mabigat na trapiko ngayong darating na undas. Inihikayat ng NLEX Management ang mga motorista na planuhin ng maaga ang kanilang pagbiyahe at kung maaari ay iwasan ng peak hours upang hindi maipit sa mabigat na traffic. Base sa advisory ng NLEX, kung maaari ay iwasan ang pagbiyahe ng hapon ng October 29, gayon din ang hapon ng October 30 hanggang gabi ng October 31. Inaasahan din ang mabigat na trapiko sa umaga ng November 1, hapon ng November 2, maging ang umaga hanggang tanghali ng November 3. Samantala, tiniyak naman ng management ng expressways ang 24/7 traffic response upang masiguro ang ligtas at maayos na pagbiyahe ng mga motorista ngayong undas. Habang suspendido rin muna ang lahat ng inaayos sa mga kalsada maliban na kung ito ay emergency. Pinapayuhan din ang mga motorista na kumuha at magpa-load ng kanilang RFID stickers para sa mas mabilis na transaksyon sa mga toll gate. Nagbabala ang Metropolitan Manila Development Authority o MMDA sa mga biyaherong uuwi ng probinsya ngayong undas na mag-ingat sa mga kolorum na sasakyan na nag-aalok ng umano'y komportableng biyahe. Ayon sa ahensya, karaniwang modus ng mga ito ang paglapit sa mga pasaherong hindi nakakuha ng bus ticket at pag-aalok ng mas mabilis na biyahe kapalit ng mas mataas na pamasahe. Marami umanong nabibiktima na napipilitang maghintay ng matagal o naiipon sa mga iligal na terminal na walang proteksyon. Paalala ng MMDA, tangkilikin lamang ang mga lehitimong terminal at operator na may prangkisa at lisensya upang makaiwas sa disgrasya at mga panloloko. Nagpaalala ang NAIA Infracorp o NNIC sa mga pasahero na agahan ang pagpunta sa paliparan ngayong undas dahil sa inaasahang pagdagsa ng mahigit 1.35 milyong biyahero ngayong huling linggo ng Oktubre hanggang sa November 3. Ayon sa NNIC, ang mga pasahero na biyaheng abroad ay pinapayuhan na dumating sa airport 3 oras na mas maaga sa kanilang nakatakdang flight, habang 2 oras na mas maaga naman kung domestic flight. Tiniyak ni NNIC President Ramon Ang na handa na ang paliparan sa inaasahang pagdagsa ng mga biyahero. Nagdagdag na rin sila ng mga tauhan na nakahandang tumulong sa mga pasahero at nagpapatupad ng mas mahigpit na koordinasyon at seguridad para matiyak ang kaligtasan, kaginhawaan at maayos na daloy ng mga pasahero sa lahat ng terminal. Pinapayuhan ng mga airline company ang mga biyahero ngayong undas na gumamit ng online booking at e-boarding upang maiwasan ang mahabang pila sa mga paliparan.
Layo ng hakbang na mapabilis ang proseso ng pag-check-in at mabawasan ang siksikan lalo na sa mga araw na dagsa ng mga pasahero. Ayon sa mga airline operator, malaking tulong ang paggamit ng digital check-in para sa mas maayos at mabilis na biyahe papunta sa kani-kanilang mga destinasyon. Ngayong inaasahan na dagsa ng mga bibiyahe pa uwi ng probinsya, nagpapaalala ang Philippine Coast Guard hinggil sa mga bagay na ipinagbabawal na dalhin ng mga pasaherong sasakay ng barko. Ayon sa PCG, hindi pinapayagan ang pagdadala ng alak, droga at mga deadly weapon. Bawal din ang radioactive at gambling materials pati na ang anumang uri ng pampasabog at flammable na bagay gaya ng LPG. Hinihikayat ng PCG ang mga pasahero na makipagtulungan sa isinasagawaang pag-iinspeksyon ng mga gamit at kargamento sa pagpasok sa mga pantalan at terminal at pinayuhan na agad i-report sa mga otoridad ang anumang kahina-hinalang bagay na kanilang maoobserbahan. Tiniyak ng Philippine Ports Authority o PPA ang kahandaan ng mga pantalaan sa inaasahang pagdagsa ng mahigit 2 milyong pasahero mula ngayong huling linggo ng Oktubre hanggang unang linggo ng Nobyembre para sa undas season. Ayon kay PPA General Manager Jay Santiago, layunin ng ahensya na matiyak ang ligtas, maayos at maginhawang biyahe ng mga pasahero habang fully deployed ang mga kawani ng pantalan. Nakipag-ugnayan na rin ang PPA sa Philippine Port o Philippine Coast Guard at PNP Maritime Group para sa seguridad habang may mga malasakit help desk sa mga daungan. Pinayuhan din ng PPA ang publiko na dumating ng maaga, umiwas sa scam ticketing at sundin ang mga DOH health tips laban sa sakit ngayong holiday season. Pinuna ng Department of Transportation ang kawalan ng maayos na pasilidad sa Batangas City Grand Terminal, gaya ng mga upuan para sa mga persons with disability at ang hindi maayos na ventilasyon. Samantala, sinita naman ng Land Transportation Office ang ilang bus na may gulong na walang tread na posibleng dumulas lalo na kapag basa ang kalsada. Narito ang report ni Benedict Samson. Inikot ni Transportation Acting Secretary Giovanni Lopez ang Batangas City Grand Terminal kahapon bilang bahagi ng pagpapatupad ng Oplan Biyaheng Ayos para sa darating na undas. Ngunit pagdating sa bus terminal, isa sa napansin ng kalihim ang kawalan ng maayos na ventilasyon at maayos na lugar para sa mga person with disability. Hindi naman po base sa previous experiences nyo po, base po yan sa patakaran ng gobyerno. So we have to check it also with LTFRB for compliances po. Hindi po yan sa kung anong karanasan ng ating mga operators, kung ano po yung dapat sa kanararapat. May pamantayan po tayo. Parang ito, ang init. Hindi ba kayo baka lang Again, for the convenience of the passengers. Tututukan naman ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB ang pagsasaayos ng nasabing terminal. Samantala, nagsagawa rin ng inspeksyon ng Land Transportation Office o LTO sa ilang bus terminal sa Cubao, Quezon City. Sa nasabing inspeksyon, sinita ni LTO Chief Marcos Lacanilaw ang ilang bus na nakitang wala ng tread ang gulong. Bukod dito, napansin din ng hepe ng LTO ang ilang bus na kulang sa ilaw. Papakita nila kunwari makapal pero walang thread. Yun kasi nagiging problema dumudulas Pagka mga walang thread, dinadaan nila sa kapal. Wala sa kapal yan nasa thread. Kaya sinabihan ko yung bus na ayusin nila, yung mga bus company. Yung tail lights, reverse lights, although mga basic pero napaka-importante lalo na pagka bumabiyahe ng gabi. Isinailalim din sa breath analyzer test ang ilang driver na bibiyahe patungong probinsya. Muli ring nagpaalala ang mga otoridad na bukod sa sasakyan ay dapat siguruhin na nasa kondisyon ang mga driver bago bumiyahe ng malayo. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Tiniyak ng Department of Transportation at Philippine Ports Authority na walang pagtaas sa pamasahe sa barko at terminal fees sa Batangas Port sa kabila ng inaasahang dagsa ng mga biyahero ngayong undas. Babala ni DOTR Acting Secretary Giovanni Lopez, maaring bawiin ng Marina ang prangkisa ng mga shipping line na mahuhuling magtataas ng pamasahe ng walang pahintulot. Ayon naman kay PPA General Manager Jay Santiago, hindi rin muna inaprubahan ang hiling ng operator na itaas ang terminal fee mula 30 pesos hanggang 100 pesos habang patuloy pa itong sinusuri ng ahensya. Tiniyak ni Santiago na mananatiling pareho ang singil hanggang sa katapusan ng taon at exempted pa rin sa bayad ang persons with disabilities, senior citizens, estudyante, uniformed personnel at pamilya ng Medal of Valor awardees. Magpapatupad ng heightened alert ang pamunuan ng MRT-3 sa buong linya ng tren ngayong darating na undas. Ayon sa MRT-3 Management, ipatutupad ang mahigpit na seguridad mula October 30 hanggang November 4 kung saan inaasahan ang dagsa ng mga pasahero. Layo nito na mapanatili ang kaligtasan at maayos na pagbiyahe ng mga commuter. Kaugnay nito, naka-standby ang lahat ng security personnel sa bawat istasyon upang agad na tumugon sa pangangailangan ng mga pasahero. Katuwang din na magbabantay sa mga istasyon ng MRT ang mga pulis kung saan maglalagay din ang Police Assistance Desk. Tinayak naman ng pamunuan ng MRT-3 ang deployment ng sapat na bilang ng mga tren upang maserbisyuhan ang inaasahan dagsa ng mga pasahero. Abiso sa mga motorista, sinuspindi muna ng MMDA ang pagpapatupad ng Expanded Number Coding Scheme sa Metro Manila sa darating na Biyernes, October 31. Ayon sa MMDA, otomatikong suspindido ang number coding scheme tuwing official at special non-working holidays. Layon din ito na bigyang daan ang inaasahang bulto ng mga motoristang bibiyahe para sa darating na undas. Payo ng MMDA sa mga motorista, planuhing mabuti ang kanilang pagbiyahe upang makaiwas sa aberya at maging maingat sa pagmamaneho. Simula ngayong araw ng Martes, October 28, ay magkakaroon na ng pagtaas ng toll rate sa Manila-Cavite Expressway o Cavitex matapos itong aprubahan ng Toll Regulatory Board. Sa anunsyo ng Cavitex, ang bagong VAT inclusive rates para sa R1 portion o seaside to Zapote ay 39 pesos para sa Class 1, 78 pesos sa Class 2 at 117 sa Class 3. Para naman sa R1 extension o Zapote to Kawit, ipatutupad ang pagtaas sa dalawang tranche hanggang 2026 na magsisimula sa 88 pesos, 176 pesos at 264 pesos para sa mga Class 1, 2 at 3 na sasakyan. Upang maibsan ang epekto ng taas singil, muli i-activate ang Abante program na magbibigay ng 70 araw na toll reprieve sa mga rehistradong PUVs at agricultural trucks na papayagang magbayad sa lumang toll rates sa unang 3 buwan ng implementasyon ng toll rate hike. Nagpahayag ng pagkabahala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa patuloy na nangyayaring harassment sa West Philippine Sea. Dahil dito, binigyang diin ng Pangulo na patuloy niyang isusulong ang karapatan ng Pilipinas sa nasabing teritoryo. Narito ang report ni Joanna Besonia. Hindi pinalampas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang buksan ng usapin kaugnay ng patuloy na agresibong aksyon sa karagatang sakop ng West Philippine Sea, na aniya ay naglalagay sa panganib ng maraming buhay ng mga Pilipino at sumisira sa mga kagamitang pandagat ng bansa. Binatikos rin ito ang tangkang paglalagay ng nature reserve sa Bajo de Masinloc na malinaw namang sakop ng jurisdiksyon ng Pilipinas. Ito aniya ay tahasang paglabag hindi lamang sa soberenya ng bansa kundi maging sa karapatan ng mga Pilipinong mangingisda sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea o UN Clause at ng 2016 Arbitral Award. Sa kanyang pahayag, binigyan diin ni Pangulong Marcos
na magpapatuloy ang Pilipinas sa pagsulong sa karapatan nito sa West Philippine Sea. Kasabay ng pagsusulong ng kapayapaan at kaayusan sa rehiyon sa pamamagitan ng Declaration on the Conduct of Parties in the South China Sea at pagkakaroon ng epektibong Code of Conduct batay sa mga umiiral na international laws. Samantala, ibinahagi naman ni Pangulong Marcos sa kanyang Facebook account ang naging pagpupulong niya kay United Nations Secretary General Antonio Guterres. Anya, kanilang tinalakay ang ilang areas of cooperation, pang-ekonomiya at usaping may kinalaman sa climate action. Joanna Bisonia, UNTV News and Rescue Malaysia, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sinimula na kahapon ang Asia-Pacific Economic Cooperation o APEC Summit 2025 sa Gyeongju, South Korea na tatagal hanggang November 1. Inaasahan dadaluhan ito ng mga pinuno ng estado, negosyante at eksperto mula sa buong mundo upang talakayin ang mga mahalagang isyong pandaigdig. Sa temang Building a Sustainable Tomorrow, Connect, Innovate, Prosper, nakatakdang talakayin sa pulong ang mga bagay na may kaugnayan sa artificial intelligence, digital economy, green technology at sustainability. Layo ng pagpupulong na palakasin ang kooperasyon sa Asia-Pacific region at itaguyod ang responsableng inobasyon. Inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Trade and Industry o DTI na huwag aprubahan ang anumang taas presyo sa mga pangunahing bilihin hanggang sa katapusan ng 2025. Kabilang sa mga sakop ng price freeze ang mga delata, gatas, kape, instant noodles, tinapay, asin, toyo, suka, patis, kandila at iba pang pangunahing produkto. Ayon sa Malacanang, layunin ng utos na mapanatiling abot kaya ang presyo ng mga bilihin sa gitna ng holiday season. Tiniyak naman ni DTI Secretary Cristina Roque na nakikiisa ang mga manufacturer at negosyante upang maiwasan ang anumang pagtaas ng presyo sa mga pamilihan. Wala na dapat conditions ang pagsasapubliko ng Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng government officials ayon kay House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice. Samantala, inilantad na rin sa publiko ni House Deputy Speaker at TUCP Party List Representative Raymond Democrito Mendoza ang kanyang SALN. Ang detalye sa ulat ni Rosa Licos. Nakatakda na ring ilabas sa publiko ni House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice ang kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN sa mga susunod na araw. Bilang miyembro ng Liberal Party, ito ang panawagan sa kanilang partido. Naniniwala rin ang kongresista na wala na dapat kondisyon at mga palusot bago ilantad sa publiko ang SALN ng government officials. Ginawa nito ang pahayag matapos sabihin ng Malacanang na sa mga kinauukulang otoridad lamang handang ipakita ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at mga miyembro ng gabinete nito ang kanilang SALN. Unang-una nagsalita na po ang Pangulo at siya po ay handa naman pong ibigay at ipakita ang kanyang SALN sa proper authority at meron naman po na tayong rules or procedure na inilahad ang Ombudsman at sinabi din naman po dito na lahat ng request for SALN ay pagbibigyan. Pero may mga certain guidelines po na ibinigay ang Ombudsman. So, ang ehekutibo po ay tutugon dito. Giit ni Congressman Erice, kung gustong maging bahagi ng reforma kontra katiwalian, lahat ng opisyal ng gobyerno ay dapat handang isapubliko ang kanilang SALN. Kung talagang nais namin na makapag-contribute sa pagbabago, ilabas namin lahat. Wala nang dapat sinisino, wala nang mga kondisyon. Anyway, nandito naman kami sa public service. Kung may gumawa ng kalokohan sa amin, siguro mas may kapangyarihan naman kami na ipakipaglaban yung karapatan namin. 9 na miyembro na ng minority bloc sa Kamara ang voluntaryong naglabas sa publiko ng kanilang SALN.
Samantala, ikalawang majority block member naman na naghayag ng salin sa publiko si House Deputy Speaker at TUCP Party List Representative Raymond Democrito Mendoza. Sumunod siya kay House Speaker at Isabela 6th District Representative Bogie D. Nagkakahalaga ng 35.96 million pesos ang net worth ni Congressman Mendoza. At mayroon nitong 4 na kaanak na naglilingkod din sa gobyerno, kabilang na ang asawa nitong gobernador sa Cotabato at anak na isa ring kongresista. Pero sa isa namang pahayag, binanggit nitong may 3 pa itong kamag-anak sa pamahalaan. Kabilang na ang pamangking si Tingog Party List Representative Yeda Romualdez, may bahay ni dating House Speaker at Leyte 1st District Representative Martin Romualdez. Sa higit 300 kongresista, 12 pa lang ang naglantad sa publiko ng kanilang salin. Rosa Licoz, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Naglabas ang Civil Service Commission o CSC ng bagong omnibus rules sa Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth o SALN bilang gabay sa 2026 filing. Layo nito na palakasin ang integridad at transparency sa serbisyo publiko na mga kawani ng pamahalaan. Kasama sa mga pangunahing pagbabago ang digital na proseso ng pagsasagawa ng SALN kabilang ang online oath-taking, filing at submission. Sakop din ng bagong patakaran ang pag-file ng SALN sa pag-upo sa tungkulin, taunang pagsusumite at paghinto sa serbisyo. Ayon sa CSC, ang mga reformang ito ay layong gawing mas madali, malinaw at episyente ang proseso at mapalakas ang tiwala ng publiko sa pamahalaan. Bumuelta si Senator Erwin Tulfo laban sa co-warranto petition na inihain laban sa kanya ng isang disbarred lawyer. Ito ay matapos kumpirmahin ng Senate Electoral Tribunal ang nakabinbing petisyon laban sa senador. Narito ang report ni Asher Cadapan Jr. Hindi nakagulat-gulat para kay Senador Tulfo ang inihaing petisyon laban sa kanya ni Berteni Cosing. Partikular ito sa co-warrant of petition laban sa senador na nakabinbin sa Senate Electoral Tribunal o SET. Paliwanag ni Senador Tulfo, parehong tao na pawang disbarred lawyer ang paulit-ulit na nag-file ng disqualification o DQ case laban sa kanya noong nakaraang kampanya. Ngunit dismiss na anya ang lahat ng mga naturang DQ case na isinampa ng dating abogado laban sa senador. Andin ni Senador Tulfo ang naturang nakabinding petisyon sa SET at handaan niya itong harapin. Sa pagdinig ng Senate Committee on Finance para sa proposed 2026 budget ng Senado, kinumpirma ng SET na may isinampa sa kanilang co-warranto petition noong July 2025. Ayon kay Attorney Elior Anunciacianon, Deputy Secretary ng naturang tribunal, kinwestiyon sa petisyon ng citizenship o pagkamamamayan ng senador. Pending right now is a petition for co-warranto. So for case adjudication, we have a petition for co-warranto against one of the members of the Senate filed on July 15, 2025 on the ground of alleged ineligibility due to citizenship. Sa budget presentation ng SET, nakaadang naturang petisyon ay inihain ng isang Berteni Cataluna Cosing laban kay Senador Erwin Tulfo. Kasalukuyan pa niya itong sumasa ilalim sa lahat ng mga kaukulang preliminary actions alinsunod sa naitatag ng alituntunin at panuntunan ng tribunal. Dati na rin kunestyon ang citizenship ni Senador Erwin Tulfo noong siya ay naitalaga bilang kalihim ng Department of Social Welfare and Development o DSWD noong 2022. Bunsod nito, hindi rin pumasa sa Commission on Appointments ang kanyang pagkakatalaga bilang DSWD Secretary. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Itinuturi ng hostile witnesses ng Office of the Ombudsman ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Bunsod na rin hindi anya pakikipagtulungan ng mga ito sa gobyerno. Ayon sa Office of the Ombudsman, handa na silang isama sa mga uusigin ang mga Diskaya. Narito ang report ni Dante Amento. Wala nang dahilan ang Office of the Ombudsman para gawing state witnesses ang mag-asawang Curly at Sara Diskaya.
Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, ito'y dahil sa pagpapahayag ng mag-asawa na hindi na sila makikipagtulungan sa pamahalaan sa isinasagawang investigasyon sa mga flood control project. Wala rin umanong na isumiteng sinumpaang salaysay ang mag-asawa sa Department of Justice sa kabila ng ilang ulit nilang pagpunta sa tanggapan ng kagawaran. The Discayas, due to their uncooperative behavior now, there's absolutely no chance that they can even become state witnesses anymore. Because of their statement that they are uncooperative, then they are deemed to be hostile witnesses. Dagdag pa ni Clavano, handa na ang ombudsman na isama sa mga ipoprosecute o usigin ang mag-asawang Diskaya kaugnay ng anomalya sa flood control projects. Kasama sa mga isasampang kaso ang malversation of public funds, falsification of public documents at iba pang mga krimen na sangkot ang mga Diskaya. Titingnan na lang anya kung magbabago ang paninindigan ng mag-asawa sa oras na sila ay makulong na. Binibitin-bitin ho tayo, tapos ngayon, completely nag-refuse na sila mag-cooperate sa gobyerno, pero wala naman silang mabuga na kahit anong tulong. So, tignan na lang ho natin. Kami, I think the Office of the Ombudsman is ready, willing, and capable to go after them as of now. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Hindi dapat humupa ang galit ng publiko sa katiwalian sa infrastructure projects ng pamahalaan sa gitna ng pagiging abala sa paghahanda para sa mga paparating na holiday. Ayon sa ilang lider ng minorya sa Kamara, kailangang may mapanagot sa matinding korupsyon. Mula sa House of Representatives, may report si Rosalie Coz live. Yes, Rosalie. Aga papalapit na ang holidays ngayong Nobyembre at Disyembre kaya magiging abala na ang publiko. Pero ayon kay House Senior Deputy Minority Leader at Caloocan 2nd District Representative Edgar Erice, hindi dapat humupa ang galit ng taong bayan sa mga anomalya sa infrastructure projects ng pamahalaan na itinuturing na pinakamalala sa kasaysayan ng bansa. Kailangan anyang may mapanagot dito at hindi dapat maapektuhan ng holidays ang pagnanasa ng pagbabago. Ipinahayag naman ni House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino, dapat kilabutan na ang mga kurakot dahil hindi sila tatantanan ng taong bayan sa panawagang hustisya at pagpapanagot sa mga nasa likod ng katiwalian. Kaluksa-luksa naman ang kalagayan ng taong bayan dahil nananatiling dugmok bunsod ng matataas na presyo ng mga bilihin at kakulangan ng serbisyo, ayon kay House Assistant Minority Leader at Gabriela Party List Representative Sara Ilago. Dagdag pa nito, para mapatay ang halimaw ng korupsyon, dapat manatili ang pagkakaisa ng taong bayan sa paglaban kontra katiwalian. Giit naman ni House Assistant Minority Leader at Akbayan Party List Representative Shell Jokno, dapat matakot ang mga korap dahil hindi sila sasantuhin ng mga kabataan. Panawagan ulit nito, isa publiko ang investigasyon, ibalik ang ninakaw at dapat may makulong. Ayon naman kay House Deputy Minority Leader at Akbayan Party List Representative Percy Sendanya, parang naging gabi ng lagim ang korupsyon sa bansa. Dagdag pa nito, taon-taon na lang may bagong bersyon ng nakakakilabot na pandarambong sa kaban ng bayan. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, sa mga naiinip kaugnay ng anomalya sa flood control projects, nasa tamang pagkilos ang pamahalaan na naaayon sa batas. Dagdag pa nito, nagmamadali ang pamahalaan pero hindi minamadali ang lahat para wag lumabag sa batas at gayon din sa karapatang pantao. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosalie Coz. Posibleng ipatupad na ng Commission on Elections o COMELEC ang desisyon na pagdiskwalipika kay Tarlac City Mayor Susan Yap Sulit. Dindiskwalipika ng COMELEC Anbank ang alkalde dahil sa issue ng residency. Ayon sa komisyon, hindi nito naabot ang 1 taong requirement ng paninirahan sa Tarlac kung saan siya kumandidato at nanalo bilang alkalde. Kapag walang restraining order na makuha si Yap Sulit, ay magiging final and executory ang desisyon ng COMELEC at kailangan niyang bumaba sa pwesto. Samantala, kinondena naman ng alkalde ang desisyon ng COMELEC. Naninindigan ito na sa Tarlac City siya nakatira at dapat igalang ang pasya ng taong bayan na bumoto sa kanya.
Inaprubahan ng Korte Suprema ang bagong rules sa extradition proceedings upang gawing mas malinaw, pare-pareho at epektibo ang proseso sa extradition, kabilang na ang aplikasyon para sa warrant of arrest, hold departure order at bail. Ang extradition ay ang pagpapabalik ng isang tao sa bansa na humihiling dito upang harapin ang kaso o parusa laban sa kanya. Sa ilalim ng bagong panuntunan, papayagan lamang ang extradition kung ang krimen ay pinaparusahan sa parehong bansa at may natitirang hatol na hindi bababa sa 6 na buwan kung ito ay kaugnay ng sentensya. Maaari ding maglabas ng hold departure order at warrant of arrest ang hukuman kahit saan sa bansa. Ang mga bagong patakaran ay magiging epektibo sa November 10 bilang bahagi ng pagsisikap ng Korte Suprema na mapabilis at mapatatag ang hustisya sa mga kasong may kaugnayan sa extradition. Sinalakay ng armadong grupo ang bayan ng Tipo-Tipo, Basilan kaninang umaga. Nakasagupa ng mga ito ang tropa ng pamahalaan doon. Ang detalye hatid ni Ryan Lacanlale live. Ryan, ano na ang sitwasyon ngayon sa Tipo-Tipo, Basilan at nagpapatuloy pa ba ang sagupan doon? Ella, sa pinakahuling opisyal na pahayag ni Mayor Igatun Istarul, kaninang alas 9:45 ng umaga, kasalukuyang nasa stand-off pa rin ang magkabilang panig habang patuloy ang isinasagawang negosasyon. Hiling ng alkalde, manatiling kalmado ang lahat at huwag magpakalat ng mga hindi kumpirmadong impormasyon at sumunod lamang sa mga opisyal na abiso mula sa ating pamahalaan. Aniya, nakikipag-ugnayan na sila sa mga kinauukulang ahensya ng pamahalaan upang matiyak ang kapayapaan at kaligtasan ng kanilang mga mamamayan sa Tipo-Tipo. Kaninang alas 7 ng umaga, nagsimula ang matinding sagupaan sa mismong bayan ng Tipo-Tipo sa lugar ng mga residente sa pagitan ng puwersa ng pamahalaan at armadong grupo na suportado ng MILF. Ayon kay Mayor Istarul, kagabi ay nagsagawa ng negosasyon ang Coordinating Committee on Cessation and Hostilities kasama si Commander Rajan sa mga naturang armadong grupo. Ngunit hindi ito nagbunga ng positibong resulta at nangyari na nga ang sagupaan ngayong umaga. Sa ulat naman ng MDRRMO Tipo-Tipo, marami sa kanilang residente ang lumikas mula sa lugar ng sagupaan. Ayon sa Philippine Army, nakikipag-ugnayan na sila sa mga kanilang unit sa lugar upang makuha ang kompletong ulat at matiyak ang totoong nangyari. Tiniyak din nila na sa publiko na kontrolado ang sitwasyon. Nakadeploy na ang mga tropa sa lugar para siguraduhin ang kaligtasan ng mga residente at mapanatili ang kapayapaan. Patuloy din ang koordinasyon ng Army sa lokal na pamahalaan at ibang ahensya na may kinalaman sa seguridad upang manumbalik ang normal na sitwasyon at matulungan ang mga apektadong komunidad. Sa opisyal na pahayag naman ni Brigadier General Frederick Sales ng 101st Brigade ng Philippine Army, sinabi nito na Orido-related violence ang nangyayaring kaguluhan doon. Sabi ng opisyal, ang presensya ng militar sa lugar ay kanilang mandato upang mapanatili ang kapayapaan at tiyakin ang pagsunod sa batas. Nakikipag-ugnayan na rin sila sa LGU, Basilan Council of Elders, MILF at PNP para hindi na lumaki ang kaguluhan. At siya muna ang latest mula dito sa Pasay City. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Ryan Lacanlale. Inaalam na ng National Capital Region Police Office kung may iba pang kasabwat ang Police Lieutenant Colonel na nagpalabas ng preso sa Caloocan City. Ang opisyal ay naisailalim na rin sa inquest proceedings kahapon. Ang detalye alamin natin kay Lea Ilagan live. Yes, Lea. Magandang tanghali sa iyo, Aga. Naisalang na nga sa inquest proceedings ang pulis na nasangkot sa umano'y pagpapalabas ng isang person under police custody sa District Special Operations Unit ng Northern Police District para gamitin sa umano'y case build-up. Naharap na ito sa reklamong paglabag sa Article 223
o 223 ng Revised Penal Code o conniving with a consenting to evasion of service of sentence. Ayon kay NCRPO spokesperson Major Hazel Asilo, patuloy ang isinasagawa nila investigasyon upang matukoy kung may iba pang opisyal o tauhan ng DSOU na sangkot sa insidente. Naisumite na rin ng duty jailer ang kanyang sinumpaang salaysay na ngayon ay sinisiyasat na ng mga investigador. Dagdag pa ni Major Asilo, bukod sa kasong kriminal, maaari ring maharap sa administrative case ng pulis na maaaring humantong sa dismissal from the service. Aga? Maraming salamat, Lea Ilagan. Humarap ang ilang kinatawan ng civil society groups sa pagdinig ng Senado kaugnay ng panukalang budget para sa susunod na taon. Ilang issue at rekomendasyon ang tinalakay sa budget hearing upang matiyak ang maayos na alokasyon ng mga pondo. Mula sa Senado may report si Asher Cadapan Jr. live. Asher, ano ang mga rekomendasyon ng civil society group sa Senado para sa 2026 budget? Ella, ilang hakbang sa pagbabantay sa proposed 2026 budget, partikular na laban sa mga insertions, gayon din sa mga hindi maayos na alokasyon ng pondo. Dito pangunahing nakatuon ang mga punto na inihain ng ilang mga civil society groups sa pagdinig ng Senado kaugnay ng 2026 budget. Sa gitna ng budget process, sinabi ng ilang civil groups na hindi sapat ang pag-upload lang ng House of Representatives ng bersyon nito ng General Appropriations Bill o GAB na siyang panukalang national budget para sa susunod na taon. Ito ang binigyan diin ni Adolfo Jose Montesa, co-convener ng Roundtable for Inclusive Development o RFID na isang civil society organization. Unang siniyasat ni Senador Sherwin Gatchalian, chairperson ng Senate Committee on Finance, ang suwestyon ni Montesa ng kaugnay ng paglalagay ng Open Budget Transparency Server. Paliwanag ni Montesa, mas makikita sa naturang server ang mga pagbabago mula sa National Expenditure Program o NEP na siyang panukalang budget ng sanghay ng ehekutibo hanggang sa General Appropriations Act o GAA na naaprubahang budget ng Pangulo. Ang tanong ko, yung ganun na pag-upload ng House sa kanilang website ng GAB, is that already enough for analysis? Kasi kayo, nakita ko mga analyst kayo, no? Mga economists and budget watchers. So, is that enough for people, technical people like you to do analysis and give suggestions? Senwin, I think we have to acknowledge it's a good step forward. Tama po yung sinabi nyo, before these documents were all physical copies, mahirap gawa ng analysis. But we think that the current PDF files are a good step, but they're not sufficient yet. Yung Excel files na ina-upload, for example, ng DBM, these have what are called PREXI and UAX codes. So these allow you to do analysis at a very granular level, down to what kind of object of expenditure there is. The programs are all coded so that we can identify rather than comparing two programs that we're not sure are similar. Samantala, tinukoy naman ng naturang civil society group na mayroong nasa 256 billion pesos na pondo sa 2026 budget na pawang mga pork barrel at patronage-based programs. Kabilang dito ang mga soft programs na ayuda na ipinamamahagi ng iba't ibang ahensya maging ng mga opisina ng senador at kongresista. Ayon kay Montesa, dapat maging rights-based at rules-based ito at hayaang ang mga kaukulang ahensya ng pamahalaan ang mamahagi ng mga ayuda. Hindi din dapat anya ito gawin ng mga mababatas lalo't hindi sapat ang kanilang mga tauhan para isagawa ito. Sa ngayon, Ella, ay patuloy pa rin ang pagdinig ng Senate Committee on Finance para kunin ang iba pang mga obserbasyon at rekomendasyon ng iba pang mga civil society groups na dumalo sa pagdinig. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Sa iba pang balita,
Magkalayo man ng 100 kilometro ang Bulkang Taal at Canlaon, nilinaw ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS na walang kinalaman sa isa't isa ang kanilang kamakailang pagsabog. Narito ang report ni Benedict Samson. Magkalayo at 100 kilometro ang distansya ng Bulkang Taal at Canlaon. Kaya naman para sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, malabong magkaugnay ang pagsabog ng dalawang bulkan. Ayon kay Paul Alanis, Supervising Science Research Specialist ng PHIVOLCS, ang nangyaring pagputok ng Bulkang Taal ay phreatomagmatic eruption o dahil sa pagbaba ng tubig sa main crater patungo sa magma na siyang nagdulot ng malakas na pagbuga ng usok na may halong asupre. Samantala ang sa Bulkang Canlaon naman ay explosive eruption. May mga nagsasabi kasi na nagsimula sa Canlaon, then papunta naman ng Taal Volcano. Pero if you look at it, napakalayo naman, di ba? Mga ilang daang kilometro ang layo ng dalawang bulkan na yon. Bagamat masyadong magkasunod, no? Yung Biyernes ng gabi, nagkaroon ng pagsabog sa Canlaon Volcano, pero walang relationship yung dalawa. Ayon pa sa PHIVOLCS, ang pagputok ng dalawang bulkan ay pagpapatuloy lamang ng aktibidad nito tulad ng Taal Volcano na sumabog noong January 2020 at Canlaon noon naman June 2024. Sa kasalukuyan, nananatiling nasa Alert Level 1 ang Bulkang Taal at Alert Level 2 naman ang Bulkang Canlaon. Muli ring nagpaalala ang mga otoridad na dahil sa patuloy na aktibidad ng mga bulkan ay nararapat na umiwas sa mga itinalagang danger zone ng mga ito, ang Volcano Island ng Taal Volcano at ang 4-kilometer danger zone sa palibot ng Bulkang Canlaon. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nagbabala ang PHIVOLCS na hindi lang Metro Manila ang nanganganib sa tinaguriang Big One, kundi pati na ang Negros Island. Ayon kay PHIVOLCS Director Teresito Bacolcol, kayang magdulot ng magnitude 8.2 na lindol ang Negros Trench na matatagpuan sa kanlurang bahagi ng isla. Ipinaliwanag niyang maaaring magdulot ito ng malakas na pagyanig at tsunami sa mga baybayin ng Negros, Panay at posibleng umabot sa Palawan at Zamboanga. Pinaalalahanan din niya ang mga residente sa tabing dagat na agad tumakbo sa mataas na lugar kapag may naramdamang malakas na pagyanig o biglang pagbaba ng tubig sa dagat. Opisyal nang nagsimula ang Northeast Monsoon o Amihan Season. Ayon sa Pag-asa, ito ay matapos nilang maobserbahan ang paglakas ng high pressure area sa East Asia na nagdudulot ng malamig na hangin galing sa hilagang silangan sa extreme northern Luzon. Nakitaan din ang pagtaas ng atmospheric pressure at paglamig ng paligid na mga palatandaan ng pagsisimula ng amihan. Sa susunod na 2 linggo, sunod-sunod na bugso ng amihan ang inaasahan na magdudulot ng malalakas na alon sa karagatan ng Northern Luzon. Magdadala rin ito ng mas malamig na panahon at tuyong hangin sa maraming bahagi ng bansa. At para naman sa ating weather update, nalusaw na ang low pressure area na una nang binabantayan ng Pag-asa. Base sa 8 a.m. weather advisory, wala nang bagong LPA na binabantayan sa ngayon na posibleng maging bagyo. Sa kabila nito, patuloy pa rin umiiral ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ, shear line at amihan na nagdadala ng mga pag-ulan sa ilang bahagi ng bansa. Inilagay na sa Blue Alert status ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council ang mga kawani nito para sa seguridad ng mga mamamayan ngayong long holiday sa Kabikulan. Para sa detalye, makibalita tayo kay Jerry Galicia live. Jerry, ano yung ginagawang paghahanda ng mga otoridad dyan sa Bicol Region para sa nalalapit na long holiday?
Yes, aga inatasan na ng Regional Disaster Risk Reduction Management Council ang lahat ng DRRM sa Bicol na magsagawa ng regular monitoring situation at pag-ulat agad sa RDRM Operation Center sa anumang insidente o pangyari sa kanilang nasasakupan ngayon nang papasok na ang long holiday dito sa Kapikulan. Sinailalim na sa Blue Alert status ang Emergency Operations Center ng Regional Disaster Reduction Management Council para sa long holiday dito sa Bicol Region. Bahagi ito ng paghahanda sa pagsiguro ng pagresponde sa mga emergency cases ng mga kawani ng DRRM. Binigyan din ni RDRRMC Chairperson at Office of Civil Defense o CD5 Claudio Dupot na maging alerto ang lahat ng line agencies at local disaster risk reduction management council lalo sa pagmamantin ng response operation sa kanyang mga lugar. Inutusan na din ng RDRRMC ang kanilang mga technical staff at response personnel na maging handa ang operation center na tiyakin ang communication equipment kasama ang mga hotline numbers at email addresses ay accessible. Maging ang pag-deploy ng mga response assets sa mga lugar na makakailangan kaya din ang national government agencies kasama RRM para sa unified approach. Yan ang balita mula sa Bicol. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Jerry Galicia. Isang security guard ang nasawi matapos ang isang shooting incident na sinundan ng sunog sa isang barak sa Sitio Asay, Barangay Gumatdang, Itogon, Benguet nitong Lunes ng gabi, October 27. Sa ngayon ay patuloy na pinaghahanap ng mga otoridad ang suspect na kasamahan ng biktima sa trabaho. Ang detalye hatid sa atin ni Grace Doc Tulero, live. Grace, kumusta ang lagay ng mga pamilya na nasunugan doon sa Itogon? Yes, Ella, kasalukuyang nakikisilong ang mga pamilyang nasunugan sa barangay hall at simbahan habang patuloy ang pagtulong ng lokal na pamahalaan at mga kawani ng DSWD sa mga biktima. Ayon sa inisyal na ulat ng Bureau of Fire Protection Itogon, nagsimulang ang sunog bandang alas 9 gabi, October 27 sa isang barracks na tinitirhan ng mga security guard ng isang pribadong kumpanya. Base sa investigasyon, nag-ugat ang insidente sa alitan ng ilang security personnel na nag-iinuman sa nasabing barracks. Nang magkainitan, isa sa mga gwardya ang bumunot ng baril at binaril ang kasamahan. May ilang sandali lamang sumiklab ang apoy at tuluyang tinupok ang lumang gusali. Lasing daw yung mga hindang security. Medyo nag-inuman sila, hindi sila nagkakaintindi. Binaril yung isa. Saka sinunog yung mga bahay, 3. Mga opisina, mga banghos. Kaya isa po casualty, pero yung isa injured lang. Nadiskubre ang bangkay ng nasabing security guard matapos maapula ang apoy bandang 1:30 batay sa BFP Itogon. Natipok po yung mga bahay kasi matagal na bahay ito at saka pa-entry po ito, madaling masunog. Nandito po sa barangay hall at saka sa church po. Kaya ginagawa po namin, tinitignan namin kung ano ang pwede nang maitulong. Pero kagabi po, nagbigay po kami ng mga food pack, mga hygienes, parang may magamit sila kaagad. At saka ngayon, yung mga DSWD namin at saka NDRM, andito na sila para tignan po kung anong maitulong natin sa mga biktima. May narinig po akong pumuputok sa likod ng barracks namin. Napansin ko po na malaki na po yung apoy at mga kasama po nandun po sila sa loob. Sinabayan ko lang po sila na may nasusunog na po. Kaya ang ginawa po namin ay inalabas po namin yung mga gamit namin na baka abutin po ng sunog. Ang mga kasama, lumabas din sila at nagtulong-tulong kami. Yung hose ng tubig namin dito, yun po ang ginamit namin na pangpan sa diding na nagbabagan na po. Kaya habang wala pa po yung bumbero, yun po ang aming ginawa, pansamantala.
Tinatayang 5 bahay at bunkhouse kasama ang 2 opisina ang natupok sa insidente. Agad namang nagpadala ng tulong ang LGU kasama ang DSWD at MDRRMO, kabilang ang food packs, hygiene kits at mga kagamitang maaaring pansamantalang magamit ng mga apektado. Samantala, patuloy ang manhunt operation para sa suspect na tumakas matapos ang pamamaril at sunog. Nagsagawa na ng joint investigation ang Itogon Police at BFP upang matukoy ang sanhi ng sunog at ang motibo sa pamamaril. Ayon pa kay Mayor, kailangan ng higpitan ang supervision at ipatupad ang alcohol ban sa mga barracks upang maiwasan ang katulad na insidente. Ella, hinihintay na sa ngayon ang formal na resulta ng forensic at police report habang patuloy ang pagtulong ng lokal na pamahalaan sa mga nasunugang pamilya. Yan muna ang balita. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Grace Doctolero. Nagbabala ang Philippine Embassy sa Washington, D.C. sa mga Pilipinong naninirahan sa Jamaica na maghanda sa pagtama ng Category 5 Hurricane Melissa at itinuturing na pinakamalakas na bagyo sa buong mundo ngayong taon at sa kasaysayan ng Jamaica. Ayon sa embahada, prioridad nila ang kaligtasan ng lahat ng Pilipino sa mga apektadong lugar at patuloy silang nakikipag-ugnayan sa Philippine Honorary Consulate sa Jamaica. Sa pinakahuling ulat ng National Hurricane Center, inaasahan ang malawakang pagbaha, pagguho ng lupa at malakas na storm surge sa mga baybaying lugar ng Jamaica. Pinapayuhan ng mga residente na manatili sa ligtas na lugar at huwag nang lumabas. Bukod sa Jamaica, inaasahang maapektuhan din ng malakas na ulan at hangin ang Haiti, Dominican Republic, Cuba, Bahamas at Turks and Caicos Islands. Ayon sa mga ulat, humigit kumulang 300 Pilipino ang kasalukuyang naninirahan sa Jamaica. Isang 6.1 magnitude na lindol ang tumama sa kanlurang bahagi ng Turkey noong Lunes ng gabi na naramdaman hanggang sa Istanbul at Izmir ayon sa AFAD Emergency Agency. Wala pang naiulat na nasawi, ngunit ilang bahay sa Sindirgi ang nawasak sa lakas ng pagyanig. Ayon kay Interior Minister Ali Yerlikaya, agad nagsagawa ng ground operation sa mga tauhan ng AFAD sa mga apektadong lugar. Ang Turkey ay nasa ibabaw sa ilang aktibong fault lines at madalas makaranas ng malalakas na lindol. Nakipagbulong si North Korean Foreign Minister Cho Sun-hui kay Russian President Vladimir Putin sa Kremlin upang lalo pang palakasin ang ugnayan ng dalawang bansa. Muling tiniyak ni Cho ang buong suporta ng Pyongyang sa Russia sa gitna ng digmaan nito laban sa Ukraine. Pinuri naman ni Russian Foreign Minister Sergei Lavrov ang mga sundalo mula North Korea na tumulong sa laban nito sa Kursk region. Ayon sa mga ulat, libu-libong tropa at armas mula North Korea ang ipinadala sa Russia bilang bahagi ng lumalalim nilang kooperasyon. Puno ng musika at damdami ng gabi sa Bulacan kagabi sa pagdaos ng Wish Date Love Tales Tour. Damang-dama ng mga wishers ang bawat kabanata ng pag-ibig na mas lalong pinasigla ng mga kantang sumalamin sa bawat eksena. Ang detalye sa report ni Mia Alonzo. Sa isa na namang gabi ng Wish Date Love Tales, Bulacan naman ang inaliw, pinakilig, pinatawa at pinaluha ng signature film concert ng Wish 1075 na mas lalo pang nagningning dahil sa mga swak na OPM setlist na tumutugmas sa bawat eksena. So it's very refreshing na ang naririnig natin today is yung OPM, lalo na in a style of concert style. Mas nabibigyan pong buhay yung awit sa pamamagitan ng story. Hindi ko po may paliwanag, basta masaya na masakit, pero in the end, may natututunan tayo. Kapwa nakarelate din sa storya at kanta ang mga lumaki sa OPM Classics at Gen Z na tila nagtagpo sa iisang henerasyon.
Maganda yung collaboration ng film at saka ng music. It coincides and naiintindihan namin yung nararamdaman ng pelikula dahil sa kanta. Kailangan lang ng push for OPM kasi parang old songs yan eh, di ba? Pagka madalas mo siyang naririnig, mamememorize siya ng kabataan. Kumaga both kasi kailangan mo siyang i-maintain yung old tsaka yung new, balance sila. Through music kasi na-express natin kung ano yung mga hindi natin masabi through words, pero na-express natin through music. Bukod sa mga nakakaantig na performances ni Angela Ken at Akila Paking, nagdagdag kulay din sa concert stage ang unang paglahok ng mga iconic OPM bands na Soft Dish at Colored Red na nagbigay sigla at nostalgia sa mga manonood. Sobrang ang galing po ng idea, sobrang kakaiba at saka groundbreaking. It's gonna be huge! First time experience. Nakakatuwa dahil hindi ko alam dahil sabi mo nga mixed yung crowd, so nagulat ako nakikikanta sila sana naman. Sobra kaming masaya pag ganun dahil nga na-energize kami. Siyempre, lahat naman ng performer, ang pinakamalaking reward sa kanila ay yung maramdaman nila na na-enjoy din ng mga tao yung music na hinahatid namin. Kasabay ng Wish Date Love Tales, umarangkada rin ang iconic Wish Bus sa Bulacan, tampok ang live performances ng Letters from June kasama sina Haki at Destiny, kasabay ng meet and greet kasama ang kanilang mga taga-suporta. Kaya naman muling napatunayan na sa musika, magkakaiba man ng panahon, nagtatagpo pa rin dahil sa iisang mensahe ng pag-ibig at musika. Hindi kayo nagkamali. Tama. Maraming salamat. Thank you po. Yung sa mga lumang kaibigan sa mga bago, yung mga discover ulit yung music ng Soap Dish. Maraming salamat sa inyo. We are very, very grateful. So Wishers ng Bulacan, sana po lagi kayong sumuporta sa Wish at sa OPM at sa music in general. Maraming salamat po. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Efeso, Kapitulo 4, versikulo 25 na nagsasabi, "Kaya nga, pagkatakwil ng kasinungalingan, ay magsasalita ang bawat isa sa inyo ng katotohanan sa kanyang kapwa, sapagkat tayo'y mga sangkap na isa't isa sa atin." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan. Dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.